Yan. Ayun, Orsign. Kalaw sa Pinoy Agimat, ang Pagkrim Marimbakan. Nandito pa rin kami kasi may nag-order sa akin ng seaman, bagong baba. Ngayon ang usapan, pero kaso lang hindi pa dumating. Siya sa third officer sa barko. Ang in-order na gagamit, atardar. Santong walang kamatayan. Nagbalik naman yung atardar natin yung order kasi nag-tested na kasi. Naghanap yung tao sa akin. Yung 2021, malakas ang atardar namin, maraming kumukuha. Ito yung tawag na atardar na santong walang kamatayan, Dignum Sibin Bertodis. Kabilaan siya, kabilaan. Yan. May order sa akin, kukunin ito mamaya-maya kasi yung tao nasa Cavite pa, pumunta sa akin. Bumaba ng Sabado, pero binayaran na ito ng third mate. Kaya hintay ko na yung tao na magkakarga ng dasal. Ito yung tinatawag na San Miguel Santiago. Pag may dasal ka nga sa San Miguel Santiago, pwede ka gagamit ng mga medalyon. Ito si San Miguel. Ito si Santiago nga may kabayong dala. San Miguel naman napakan yung demonyo. Ano tinataga niya. So si Santiago naman yung may kabayo, may dalang itak din. Isa silang warrior, mga santo. Yan o, santong walang kamatayan din sila. Yung tinatawag nga tatlong persona. Ito na yung tatlong persona natin. Yan, maganda rin ang mukit o. Pero ang ginamit nga kahoy, Sibin Bertodis. Sa Sibin Bertodis from Banahaw din. Okay talaga siya. Kahit naulanan siya, hindi siya nagpipide. Hindi rin siya nagkukulay. Kasi orig siya eh. Pag kinulayan mo siya, makakita yung itim. Wala eh. Original talaga. Ito yung tinawag na tatlong persona ni Pinoy Agimat na Dignum Sibin Bertodis. Ganon din ito nga may pakpak. Tatlong persona din. Kombinar. Gaganda mga ukit. Ganon din hindi nagkukulay sa kamay, original. Hindi sa pintura, original ang kahoy na ginamit galing sa ilalim ng kuwibang kahoy. Tatlong persona din may bakpak. Ngayon may dignum rin tayo nga rosary. Ito yung dignum nga rosary original din yung kahoy. Hindi nang iitim ang kamay mo. Kahit nabasa siya, kung may kulay siya, wala na itim ang kamay, wala. Original talaga dignum nga may cross. Okay, dito na tayo sa nag-alungkat ako kanina sa gamit ko. May luma pala nga naka-stack nga kahoy naging bato. Pero matagal na to sa akin, nakatago lang ba, nakita ako, nilabas ko, 3 piraso lang to, kahoy nga naging bato. Pero dinurog ko na siya, pinasok ko na dito sa botelya, kahoy na naging bato. Ang kargawan ay ang langis. Anong bisa niyan, Tol? Sa hindi nakakala? Ang kahoy nga naging bato, binababad sa tubig. Gustong pasok ang kapangyarihan sa kabal sa katawan, iniinom ang lana habang maglabanan. Pero nakarga nito na dasal, iniinom talaga para yung kabal papasok sa loob ng katawan. Bala, talbog bala. Tinawag nga kahoy naging bato. Sa kulang barang, tatalbog din. Okay, dito na tayo sa umpukan. Batong kapit, umpukan tibay talaga kumakapit, hindi simento yan galing ito sa Quezon Province, bagong dating lang ng Bernes. Ito na yon. Yan maganda sa negosyo to. Pangkapit talaga. Umpukan ni Pinoy Agimat hindi sa sa paninda. Sunod sa tikom bibig. Pang tikom bibig shield din. May paisa-isa tayo, may 2 shield tayo. Ito yung tikom bibig natin, ito yung natin, tikom bibig na shield na gamit sa labanan sa kaso. Yan nasa harap mo. Yan, yung tinuro mo na. Ito rin, tikom bibig natin. Tikom bibig na galing sa Quezon Province. Yung mga shield natin, yung mga suso, nandito rin. Ito yun, maliliit. Gaganda rin to sa mga libon. Papangunan sa abala, kulang. Original na shield. Sunod yung mutya sa tubig ng mga original, nandito rin. Gaganda mutya sa tubig. Talagang puti siya na siya ng kalikasan. Sunod yung kambal natin nga pili. Nandito yung kambal nga pili, pero hindi siya bato, bunga. Pili siya, kambal sa
kapit negosyo din. Andun sa sa hanap buhay din, pangakit din siya. Ito ang tinatawag nga kung sa sa Santo Niño, utin, kalikasan utin siya. Pero may guhit siya sa gilid, utin kalikasan sa apply trabaho negosyo din. So yung tawag nga kalikasan na Santo Niño sa nga utin siya, kalikasan. Ayan o. Yan tawag nga pangakit. Sunod sa seal nga naging bato. Katibay. O, naging bato siya o. O, yan ang mga ganda gamit. Ito pa, naging bato din. Seal, naging bato. Kinapit ng kalikasan o. Mga original. Ito, mutya sa tubig. Gaganda. Yan, kinapitan ng kalikasan o. Yan, mutya sa tubig. Marami tayong mga gamit dito. Seal din, nga buo. Yung mga seal natin. Pusil na o. Sulit o. Pusil. Yung mga gamit natin. Ito yan. Yan, pusil. Ang seal naman nga buo sa depensa sa kulang barang bala din, libon. Pero meron tayong tinatawag nga yung gamot sa sakit. Halimbawa na pagaling mo na siya, para hindi bumalik yung sakit, gagamitan mo siya ng ngipin ng unggoy, monkey. Bira talaga ito. Ang unggoy pala, ginagamit din ito sa sa negosyo pag apply. Kasi pag nahulog ang unggoy, may isang kamay agad siya kumakapit. Hindi mo siya basta-basta mahulog. Ay mahulog na siya. May isang follow-up nga siya. Pag malapit siya, swing siya, tatalsik siya sa taas. Hahawak naman siya, lilipat siya. Ganun ang power ng unggoy. Talagang meron siyang siya tinatawag na ugali nila ba, na hindi talaga mahulog. Ang unggoy naman, siyempre, nakatira yan sa puno. Wala na siya sariling bahay. Palipat-lipat yan sila. Sana yan sa lamig at init. O ito ang tawag unggoy, bihira magkasakit ang tao pag may sariling ngipin ng unggoy. Ang ginagawa nito, nakadikit ito sa katawan palagi. Pag ginamot ko na yung tao, bibigyan ko siya ng unggoy. Unggoy ng ngipin. Ang ulo naman, pag may farm ka, yung tinawag na manukan, babuyan, or mga animals nga nasa area, nililibing sa gitna yan yung ulo ng unggoy. Kasi ang unggoy, hindi basta-basta magkakasakit. Pag meron kang ngipin ng unggoy, ikaw na yung hindi basta-basta magkakasakit. Ngipin ng unggoy at kapit nga hindi ka malaglag. Pili sa apply trabaho, pangontra sa hindi ka basta magkasakit, unggoy, monkey siya, unggoy monkey sa depensa at pag negosyo apply trabaho. Okay, dito na tayo